Si Bato mukhang will drag the Senate down with him. Ayan. Sabi po nito ni economist Cielo Magno. Ganun na, economist ka na. Oh. Pababagsakin ni Bato ang Senado kasama niya. Alam mo, Cielo Magno, ngayon lang nga magkakaroon ng pag-asa yung Senado na magkaroon ulit ng tiwala yung mga tao. Pabor ka ba, Cielo Mag? Sa bagay, pabor naman talaga yung mga yan. Tatanong ko sana, pabor ka ba na hindi nag-iimbestiga yung Senado ng flood control? Wala naman silang pakialam sa flood control. Wala silang pakialam sa flood control kasi supporter sila ni BBM. Ang gusto lang talaga nila, si BP Sara, ma-impeach. Yun lang po. Okay. Ayon pa kay Magno. Enrile, De Lima, Trillanes, all had warrants of arrest and the decency not to drag the Senate down with them. They surrendered. Si Bato mukhang will drag the Senate down with him till the end of time. Yan, eto po ang dinadala ng lahat ng media ngayon, dinadala ng mga kakamping, makabayan black, etc. Wanted si Bato. Meron siyang warrant of arrest. Bakit nyo kakalingain? Bakit kinakalinga ng Senado ang isang kriminal na katulad ni Bato? Tanong. Yan, nagbigay pa sila ng halimbawa. Si Trillanes, sinasabi niya eh. Yung una daw, nag-seek siya ng protection. May mga nagsasabi pa, yung mga taga-media, sinasabi nila, ang pwede lang daw protektahan ng Senado yung mga 6 years pababa. Mas mababa sa 6 years yung parusa. Eto raw po, hindi pwedeng kalingain nila si Bato kasi ito po ay mataas pong kaso to. Di ba? Okay. Paliwanag po natin. Tama po yun. May kaso po si Enrile, si De Lima, hindi po sila nagpakanlong. Pati si Trillanes, dinakip din daw siya sa Senado, nagpakita siya eh. Siya po ay dinakip ng nasa Senado. Okay, una, wala pa pong ang kaso nyo po ay sa Philippine Court. Tayo po ay sakop ng Philippine Court. Hindi kahit po senador kayo, kayo po ay sakop ng Philippine Court. Dapat pong sumunod lalo na kung senador kayo. May kasalanan kayo. Sinampahan kayo ng kaso sa Pilipinas. Inisyuhan kayo ng Korte ng Pilipinas ng warrant of arrest. Dapat po yan na kayo po ay sumunod dahil kayo po ay Philippine Senators. Paano susunod yung mga taong bayan kung kayo po ay hindi susunod sa batas ng Pilipinas? Tama po yun dahil sinusunod nyo yung batas ng Pilipinas. Ano po pagkakaiba kay Bato? Ito po ay warrant of arrest ng ICC. Tanong, tayo ba ay parte pa ng ICC? Lahat po alam na hindi na tayo parte ng ICC. Alam niyo po ba kung sino po ang magpapatupad ng mga warrant of arrest ng ICC? Alam niyo po ba kung sino? Yung mga bansang miyembro. So ang manghuhuli po, kung miyembro ka, yung PNP mo mismo, PNP. Hindi na po tayo miyembro eh. Hindi po tayo pwedeng manghuli yung mga opisyal natin dito dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. Sasabihin nyo na naman, bakit si Digong nahuli? Di ba, kinasuhan nga nila yung mga nanghuhuli kay Tatay Digong. May kaso po dito ng kidnapping.
Bakit po alam na nga nating mali, bakit ipapadakip pa natin? Okay. So eto po, tignan niyo po yung ano, eto pinakamagandang halimbawa. Bakit po si Saldico hindi po natin makuha doon sa Prague, Czech Republic? Kasi po, pinangangalagaan nila, human rights yan. Ayaw nila. Pag binigay nila sa atin si Saldico, parang kidnapping po yan. Hindi pa nila kaano-ano si Saldico Oh. Hindi pa nila kaano-ano. Kahit na ano pong iba na po yung naroon. Hawak na po si Tatay Digong Wala na tayong magagawa doon. Ang nagpasya sila. Hawak nila sa Tatay Digong. Sinabi nila, may jurisdiction kami. Lilitisin namin si Tatay Digong. Halos wala tayong magawa. Pero kung nasa Pilipinas tayo, i-insist ng mga senador dapat may sarili tayong batas dito. Kung may request po sila, kung meron pong ganyan, ang kikilalanin lang, yun po ang kasunduan, sinasabi pa ulit-ulit ngayon ni Cayetano. Ang kikilalanin lang ng Senado para nila maibigay si Bato, warrant of arrest ng local court. Dapat dito sa Pilipinas. Yung hinalimbawa nyo si Trillanes, si De Lima, si Enrile, mga local court po yan. Dito po sila nagkasala, dito po sila nilitis, dito rin sila napawalang sala. Paano mapapawalang sala si Bato kung iba yung batas dun? Dun yung lilitisin? Oh. Kaya mali po yung pananaw na ganyan, kahit po kaninong pananaw, yung totoong mga taong nag-iisip. Kaya yung pagpapahuli kay Bato, talagang makikinabang dyan si Tito Soto kasi hindi siya mapapalitan Kaya ipinagkanulo niya yung resolution number 44 nila mismo. Sila mismo, Senado mismo, siya ang Senate President, very willing siyang pagkanulo. Kaya dyan natin matatandaan yan Si Lacson matatandaan natin. Pinalitan niya si Marcoleta para hindi mag-imbestiga. Ito naman si Tito Soto, matatandaan po natin na nakang kapit sa katungkulan na kesehodang pagtaksilan niya yung Senado at saka yung sarili nilang resolusyon. Kita nyo, iingay na naman niya si Lacson. Pag nagsimula na po, anong epekto nito? Makakapag-imbestiga na ulit ang Senado, lalo na yung Blue Ribbon Committee, hindi lang po ng mga flood control. Pati po lahat po ng katiwalian. Yan yung sinasabi ni Marcoleta Hindi naman po yung para sa flood control lang yan Mabuti na yan mawala si Ping Lacson dyan. Dahil makakapag-imbestiga na, maririnig na natin yung 18 Marines. Pwede nyo naman kontrahin, pwede nyo naman yung, ano sila, di ba, tanungin. Maririnig yung mga, sasabay na naman yan si Lacson. Ngayon na naman niya, maraming expose na naman yan. Pero nung panahon niya, tandaan nyo, lahat ng expose niya ngayon na gaganapin, pakitang ano na lang yan. Wala namang mangyayari dyan sa mga expose niya. Hindi naman na Okay. So tayo po na naniniwala ngayon. Ano po epekto nito? Yung pong impeachment, una, naagaw nung drama sa Senado. Yung malaki nilang propaganda doon. May mga speeches sila na wala nang pumansin. Sino pa papansin sa speech ni Abante pinakikita sa screen na nakikipaghabulan si Bato.
Alam niyo po, hindi po nakakatawa si Bato. Sa husay po namin, sa tanda po namin na 'to, nahuhusayan po kami kay Bato. Nalalakasan ako, ang galing naman ni Bato. Nakatakbo siya ng gano'n, nakapula siya sa mga NBA agent. Ang husay niya. Kami po nahuhusayan. Sila Corina Sanchez, pinagtatawanan si Bato. Pati yung mga kasama niyang ungas. Panay kay bakla. Yung mga kasama niya dyan ni Corina Sanchez, panay kay badingdong. Kung pagtawanan niyo si Bato, okay. Yung sinasabi niyo na bakit tumatakbo si Bato, puta lang naman magpahuli siya. Ngayon, eto po. So, at least dito, patas na tayo. Patas-patas na yan, maganda po yung magiging resulta ng impeachment. Ano po epekto niyan sa impeachment? Una, yan, yung ginagawa po nila na yan, malaking ano po yan eh. Yung sa Kongreso, alam naman nilang hindi sila makakalusot eh. Alam po nila hindi sila makakalusot sa ano, sa Senado. Kaya, propaganda na lang nila yan eh. Magsasalita pa sila. Kita nyo, hindi lang botohan. Ipapaliwanag pa nila bakit yes sila. Bakit sila umuo sa impeachment. Nasayang po yung pagpopropaganda nila. Bakit sila bumoto ng yes sa impeachment? Kasi wala nanood eh. Busy. Busy po sa ano sa panonood sa Senado. Kaya nakakatuwa po kasi hindi po nila nagamit, biglang wala nanood sa kanila, dito napunta sa Senado. Meron pong impeachment, makakarating po yan sa Senado, pero alam na po natin magiging resulta niyan. Unless na si Madriaga po ay maging kapanipaniwala, unless na yung mga bank accounts ay magsalita talaga ng mga may natatagong yaman. Wala po talaga yan. No? Ngayon, maabsuelto po si BP Sara, di sasabihin nyo na naman, di boss, pwede na naman sila magsampa next year. Opo, magsasampa po sila next year pero hindi kay BP Sara. Kasi naabsuelto na si BP Sara eh. So, ibig sabihin, ang babantayan nila mula ngayon, halimbawa, naabsuelto ngayong July, umabot ng July, naabsuelto. Mula July, hanggang July next year, may magawa si BP Sara na kasalanan. Pero tsak ko may impeachment sila, babawi sila eh. Alam niyo kung bakit? Ngayon, nakabalandra yung pangalan nila. Ito yung 255 na mga congressman na bumoto para ma-impeach si BP Sara. Babawi sila next year, i-impeach nila si BBM. Yan ha, BP Sara ha. Pwede na kami bumaliktad kasi ni-impeach namin si BBM. Di ba? Yun yung pambawi nila.